Everyone, good morning. Gian here. Our Bible verse for today is all about John 14:27. Peace live with you. My peace I give you. Do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Kapayapaan ang iniwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa iyo, huwag mababagabag ang iyong puso o matakot man. Ang ganda po ng verse po natin today kasi tinuturuan tayo na kahit anong sitwasyon meron ka sa buhay mo ngayon, kahit anong dagok, pagsubok na meron ka, God gave us peace. At napakalaki ng difference ng kapayapaan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa kapayapaan na ino-offer ng mundo sa atin. Jesus' peace is calmness amidst a storm. Ito po yung panahon, itong verse na to, ito yung mga panahon na sinabi ni Jesus na magdudusa siya, ipapako siya sa krus. That time, sinabi niya na magsasuffer siya. At kasama niya yung mga disciple niya that time, habang sinasabi niya yon. And yung mga disciple niya, sobrang ang pakiramdam nila, they feel troubled, they feel anxious. On top of that kasi, yung mga disciple niya, sinabihan din ni Kristo na hahamakin din sila, katulad ng paghamak sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sobrang anxious ng pakiramdam nila. Para sa atin, bilang normal na tao, puno tayo ng takot. Puno tayo ng kabalitaan sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero si God, ino-offera niya tayo ng si Jesus, ino-opera niya tayo, binibigyan niya tayong kapayapaan na nagmula sa Kanya. Kaya nga niya sinabi, Jesus' peace is calmness in the midst of storm. Ito yung inihayag ni Jesus nung kasama niya yung mga disciple niya. That time, kasama niya yung mga disciple niya na naglayag sila, nag-travel sila sa karagatan. At dumating sa point na talagang dumaan sila sa storm, na kulang na lang lumubog yung barko o yung bangka na sinasakyan nila. Lahat ng disciple niya, takot na takot, sobrang nag-worry, hindi alam ang gagawin. Pero yung ating Panginoong Jesus, tulog lang. Pero bakit hindi natatakot yung ating Panginoong Jesus? Bakit hindi siya nagpapanik? Natutulog lang siya. Bakit ganun siya? Yung calmness niya, ganun lang. Bakit hindi niya tataranta siya? Kasi, yung Panginoong Diyos, alam niya na merong, yung Panginoong Hesus Kristo, alam niya na may Diyos na may hawak ng ating mga senaryo sa buhay. Kung may bagyo man or problema sa buhay natin na kinahaharap, huwag tayong matakot. Alam ko napakahirap nito kasi nasanay tayong matakot sa lahat ng bagay. Pero kapag alam mo na andyan yung Panginoong Hesus Kristo sa iyo, na sa pamamagitan niya, na binibigyan niya tayo ng kapayapaan, even though nasa gitna tayo ng dagok ng problema ng buhay natin, si Kristo nga po yung time na kinahaharap niya kamatayan. No, ipako siya sa krus. Bilang tao si Kristo, nasasaktan talaga siya. Pero, hindi mo nakikitaan siya ng matatakot siya. Kasi alam niya na merong Diyos na may hawak ng mga pangyayari sa buhay natin. Yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoong Jesus ay yung kapayapaan na kahit kailanman hindi natin makukuha sa mundong ginagalawan natin. Hindi kailanman maibibigay ng sanlibutan sa atin. Dahil meron tayong Diyos na bilang Ama, hindi po niya pababayaan ang kanyang mga anak. Jesus' peace is not of this world. Kapayapaan po ng ating Panginoong Jesus ay hindi po katulad ng kapayapaan na ino-offer ng mundo sa atin. Yung magkaroon ka ng trabaho, yung may magandang salary, meron savings, merong
security na ibinibigay kasi maganda yung buhay mo, mayroon kang business. Lahat yan kapag nawala yan, mawawala din yung kapayapaan na meron ka. Yung bagabag na pakiramdam, mararamdaman mo kapag nawala ang lahat ng yan. Nawala ang pera. Lahat ng kapayapaan na nagmumula sa mundo, katulad ng trabaho, tenure, pag naubos yung savings mo, wala na din ang kapayapaan mo. Pag wala ka ng trabaho, wala ka ng kapayapaan. Yung mga ganong klase ng kapayapaan na ino-offer ng mundo, mabilis mawala, mabilis maglaho. Pero yung ino-offer na kapayapaan ng ating Panginoong Jesus is walang hanggan, hindi mayayanig, hindi magbabago, hindi magmamaliw. Yung kapayapaan na nag-uugat. Kasi kadalasan yung kapayapaan na meron tayo dito sa mundo ay nag-uugat yun sa pera, sa trabaho, sa stability. Pag nawala yan yun, wala na tayong kapayapaan. Ayan yun, mag-worry na tayo, magkakaroon, matatakot na tayo, kung ano na natin iisipin natin hanggang sa minsan napapariwara na yung buhay natin. Lahat po ng bagay dito sa mundo lumilipas, kumukupas. Pag ibinigay po ng Panginoon sa iyo, ng Diyos sa iyo yung kapayapaan na meron siya sa sitwasyon na nasa kalagitnaan ka ng problema sa buhay mo, pero nananatili kang payapa, yun yung pinaka-the best na kapayapaan na meron tayo. May pagsubok ka man, kahit may pera o wala, kahit bayuhin ka man ng malakas na bagyo, yung peace na mula sa ating Panginoong Hesukristo, hindi kukupas yan kasi nakaangkla yan sa Kanya. Nakaangkla yan sa ating Panginoon na kahit kailan po hindi mayayanig, hindi mawawala. Jesus' peace is fearless. Peace I live with you. My peace. Yun po yung sinabi ni Kristo eh. This is my own peace I give you. Yung kapayapaan na meron siya, yun yung ibinigay niya sa atin. Free niyang binigay sa atin yun. Na huwag nating hayaan, ma-miss natin sarili natin yung kapayapaan na yan. Huwag mong hayaan na mabagabag yung puso mo, matakot ka. Huwag mo hayaan. So, matakot ka sa mga pwede mangyari sa future. Huwag mong hayaan. So, do not miss what is freely given by our Lord Jesus Christ. Do not rely on the world peace. Huwag mong i-rely yung kapayapaan sa ino-offer ng makamundo na kapayapaan. Kasi lahat ng yon mabilis mawala. Do not be afraid of the future. Huwag kang matakot sa future. Kahit ano pang meron sa future, pag alam mong meron kang God sa buhay mo and meron kang kapayapaan nagmula sa Diyos, hindi ka matatakot. Do not miss what is freely given. Sana hindi natin ma-miss po yun. Minsan po kasi nabubuhay tayo sa takot, pangamba, na wag po natin hayaan na wag natin matake yung opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, yung kapayapaan na nagmula sa Kanya. And do not rely the peace that given on this world. This is the false peace. Yung false peace na ino-offer ng mundo. Hindi po ito kapayapaan na pangwalang hanggan. Yung source na inaakala natin na pinagmumulan ng kapayapaan natin, hindi po pala yun. Kaya kung ako sa iyo, iangkla mo na yung kapayapaan na meron ka, ay dapat yun yung kapayapaan na nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. Lakasan po natin yung loob natin, idaing natin kung ano man yung merong nararanasan tayo sa ating Panginoong Diyos. Do not be afraid of the future. So, how can we practically apply the words of Jesus when He said, "Do not let your hearts be troubled, neither let them be afraid"? Paano natin ito ma-apply sa buhay natin? Tanungin mo yung sarili mo ngayon. And I want to share this simple prayer to you. Lord, forgive me for relying on the peace in this world, that offer of this world. Thank you for the peace of Christ that I can experience right now. I want to remain calm amidst the storm. Please enable me not to trouble, afraid of anything. I trust that you are the future in your hands. My sovereign Lord, I pray in Jesus' name. Amen. Thank you everyone and God bless.